Ito sa likod. Bandang, siyempre kanan. Yun, no? Yan, bahala na Ano talaga lahat ng ano? Pagdating sa tato, makalakaran sa loob, walang obligahan. Hindi totoo yung mga napapanood mo sa telebisyon na mga araw na tatatoan ka, bubudburan ka ng tato. Kalokohan yun. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin sa'yo, Bosyo. Yun! Maaari ka bang magpakilala sa mga manonood natin dyan, boss? Hello, ako nga pala si Itok ang Dapitan. Boss, saan ka nang ulungan? Sa jail, Bikutan, Sinto, marami na rin. Ilang beses na rin. Kaya yun nga lang, hindi ako tumatagal. Sa pagkakalam mo at pagkakabilang mo, ilang taon lahat ng binuno mo? Siguro, nasa 4 na taon lang, gano'n. 4 na taon. Sama na sa presinto. Hindi nila lang yun, boss. Hindi nila lang ang 4 na taon. Matagal ang 4 na taon. Oo, matagal talaga. Kaso wala naman din nag-aantay sa akin nung nakakulong ako. Yung huling kulong ko lang may nag-aantay sa akin nung may pamilya na ako. Kaya parang wala lang sa akin. May love life ka na nun. Oo, yun. Meron ka bang nasalihan na pangkat? Meron. Maaari ba namin malaman kung ano to? Siyempre, number 1, BNG. Bahala na gang. Yun, 13-11-67. Yeah! Maaari ka bang magpakita ng patunay na ikaw ay kasapi ng bahala na gang? Ito sa likod. Bandang, siyempre kanan. Yun, no? Yan, bahala na Ano gang. talaga lahat ng ano? Dahil may patunay na, mag-umpisa na tayo ng tanungan. Game. Yeah. Pero bago tayo magtungo sa pamumuhay mo sa loob, maaari bang magkwento ka ng nakaraan mo, yung pagkabata mo? Ay, magandang kwento yan. Sige, makikinig kami, boss. De, siyempre, bata ako na ulila. Laral din ako. Naging sakristan nga ako dun sa Payatas, namat airmats ko. Tapos, bumalik ako dito sa lugar na to, yun. Naging tarantado na ako kung saan na ako napupunta. Walang araw na hindi kami napapaaway. Ganggang, ganun, barkada. Yun, hanggang sa natuto akong mga hold up. Yun lang, hanggang sa nagkapamilya ako, nakukulong, kaya hold up ulit. So, nagpabalik-balik ka talaga sa loob, boss? Wala akong bahay na inuuwian sa laya kasi ng mga panahon na yun. So, yun yung nagsadlak sa'yo kung bakit ka nakulong? Siguro. Yung mga pinagagawa. Siguro. Ganun. Boss, punta na tayo sa loob ng kulungan. Ayoko. Usapan lang. Okay. Ano ang unang-unang naramdaman mo nang unang tumapak yung mga paa mo sa loob ng kulungan na yan? Kaba, takot. Siyempre. Yung tipo bang hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Kung ano magaganap sa buhay mo bukas, pag dilat mo ba, buhay ka pa ba, o kung ano gagawin mo, o saan ka pupunta, saan ka matutulog, lahat yun iisipin mo, wala kang alam eh. Siyempre, di ba? Pangamba, takot. Yun ang... Meron ka bang naging katungkulan doon, boss? Oo. Sa Maynila noong 2000, nag-jeep rosary rin ako ron. Tapos, dito sa may Bikutan 2006 naman, naging kulturero ako ng Detention 2, sa L4, South Wings. Yun, nag-ranchero din ako ron. Nakakita ka ba ng riot dyan? Ay, hindi. Yun naman yung pinakaswerte sa buhay pangungulungan ko, yung hindi ako nakadanas ng ganun. Iniwas ako sa ganun. Puro balita na lang. Oo, kasi mapusok din ako. Siyempre, pwedeng hindi tayo sumali nun, di ba? Okay. Pero sa awa naman ng Diyos, Awa ng Diyos, yun, maswerte tayo sa ganun. hindi ka napasabak. Kwento. Ah. Sa kwento na lang. Sa tingin mo ba, boss? Sa tingin mo lang, ha? Okay. Sa oras ng pagdating ng riot, obligado ba talaga lahat ng mga kakosa mo na sumali dyan? Sa pagkakaalam ko lang kasi ganito, kapag may ganyang riot, ang may sumasabak dyan yung una, mga tirador. Mga tirador na yun, yun ang dadampot na. Pag nilatag na ng armory yung matalas, dadampot na yun. Lahat ng bagito, lahat ng hindi karapat dapat itatapon sa dulo yan. Sa safe sila, ganun.
Pero pag sinabing buhos, kanya-kanya na yun. Kumuha ka ng matalas yan. O hindi, nasa sa'yo na yun. Ligtas mo sarili mo, nasa sa'yo na yun. Pero hindi obligado, no? Hindi, pero siyempre, ang ano sa loob mo, kahiyaan na to eh. Kaya nga ako sumali dito, tapos wala rin ako may tutulong. Okay. Kaya napipilitan ka rin siyempre kahit pa paano, di ba? Oo. Nasa tao rin, nasa. Ano yung malalang riot ang naikwento sa'yo? Parang yung inagaw yung bahay namin dito sa Quezon City Jail ng mga isbon. Nawalan kami ng bahay dyan, parang gano'n. Nakulitan yata sa mga bahala. Ganun. Ang dami namin kasi naging bahay dyan sa City Jail. Hanggang sa kasalukuyan, ngayon wala na nga kaming bahay dahil nga parang napagkaisa kami ng ibang pangkat. Yun, eh. Ewan, yun lang ang balita ko. Hindi ko sigurado kasi kwento eh. Hindi ko alam kung totoo o may dagdag, may kulang yun. Pero kung siguro kung totoo yun, malala yung away na siguro yun. Oo, malala. Ewan ko ba ba't galit ko bahala. Mabait naman kami. Yun, naman. Boss, tato. Yan bang tattoo mo ay sa pilitan? O Ay. ginusto mo? Pagdating sa tato, makalakaran sa loob, walang obligahan. Hindi totoo yung mga napapanood mo sa telebisyon na nung araw na tatatoan ka, bubudburan ka ng tato, kalokohan yun. Kasi kailangan mo pa makiraan sa mga nanunungkulan doon pag magpapatato ka eh. Siyempre kahit pa paano may pamerienda sa kakosa mo mananato. Hindi basta-basta tatatoan ka, tatato mo yung pangalan ng kakosa mo. Kakosa mo magbibigay ng pamerienda, pag may meriendahin ka pa nun, gagastos ka. Di ba? Eh sa loob, mahirap ang piso ah. Oo. Di ba? Kaya hindi obligado yun. Kasi ang sabi nila boss pinaglalaruan lang daw kaya kayo maraming tattoo. Nasa sa'yo yun. Okay. Ako, itong tattoo ko sa likod na pangalan na to. Hindi ko naman to totally talagang kadikit dito sa laya, yung Tony na nakalagay sa likod ko. Dala lang ng pagkaburyong ko, mabait siya sa akin sa loob. Napusuan ko lang nalagay yung pangalan niya para mawala yung buryong ko. Kasi nakakawala ng buryong pag natutusukan ka. Oo. Sakit na nararamdaman mo, hindi ka na nakakapag-isip sa labas. Yun. Yo, pero kaya hindi pinaglaruan. Rancho, kamusta? Sa rancho naman, ano kasi, ang lutuan dun, mabilisan eh. Gusto nila mabilisan. Parang pakulo, ang kanin kasi pinagpapakulo sila ng tubig na malaki, tapos pag kumulo, tsaka nila ibubuhos yung bigas. Kaya lahat ng dumi ng bigas, nandun na. Kaya, Sama-sama na? Kaya sinasabi nilang, kakain ka ng kanin na may bato. Kakain ka ng kanin na may ganyan, di ba? Kasi hindi na hinuhugasan siya eh. Diretso na yun eh. Pag kulo ng tubig, bubuhos na yung bigas. Hintayin na lang ulit kumulo, maluto yung bigas hanggang sa maging kanin. Tapos, rancho na yun. Yung ulam. Yung ulam, ano na lang din yan eh. Basta hindi siya katulad sa laya. Kaya nga ang tawag namin dun, rancho eh. Iba yung pagkain sa laya, pagkain laya. Big time ka na may pagkain laya ka. Dito mamimili ka pa no? Doon hindi ka na pwede mamili. Sigaw ka lang dun, may kanin laya ako, puta, may maglalabas ng ulam. Talaga? Kasi may kanin laya ako. Ay, May ulam ako dito ko sa ako, kain tayo ka. Ganun dun. Basta may kanin ka, may puhunan ka. alright. Tulugan. Sa tulugan naman, conforme sa tao. Pag may kaya ka, may pera ka, maganda hihigaan mo. Di ba? Pera magsasalita eh. Makikinig yung mga yun. Ilalatagan ka pa ng mga yan. Di ba? Pero pag wala kang pera at bagito ka, kung saan ka ilagay, pagtiisan mo. Yun yung pangungulungan. Doon mo mararamdaman yun. Yun yung sitwasyon ng tulugan. Yun yung sinasabing nahihirapan ka sa pangungulungan. Mahihirapan ka. Isa yun. Liguan. Sa liguan, ganun din eh. Pag may tira ka, pwede ka naliligo ka ng maraming tubig. Ganyan. May privacy ka. Pero pag wala, kasi may selda kasi na malaking buyon. Sabay-sabay lahat kayo, pwede kayong magsabay-sabay. Okay. Kasi sa Maynila, ganun eh. Boss, nadapuan ka na ba ng takal sa weta po mo? Ay, oo. Sa anong kadahilanan, boss? Nasa bikutan ako nun. Ano yun? Kalokohan ko. Kalokohan ko. Bali kasi sa bikutan, selda nga dun eh, di ba? Isang detention, 12 ang selda.
Yung isang detention na 12 na, hinahati yun sa dalawa. 6. 6 sa kabila, 6 dito. Na nasa cell 4 ako nun. Di bali may mga tari-tarima kami yung, yung kama na may makapatong-patong, double deck, ganun. Eh may katapat akong selda ron. 9-6 yun, yung parang intindihin ba sa bangkat, ganun. May something. Eh, nabuburyong ako nun eh. Binato ko siya ng tsinelas. Ang pinagbintangan niya, yung katabi ko, sinuntok. Siyempre, nung dumating yung mayor namin, si Ronnie Marpy, shoutout nga pala sa Ronnie Marpy. Yun, no? Rosa. Tinanong ko anong dahilan na yun. Siyempre, ako, natok na ako, di na ako nagsasalita, alam ko na mali ako. Tinakalan ako. Awa ng Diyos, magdalaw ni Mrs. Nakita yung ano ko, ube. 3 pa lang. 3 yun. Tinanggap ko eh, kasalanan ko eh, wala na magagawa. Ang paghampas ba ng pantakal doon, kakaka ka talaga? Eh, mapapatayo ka sa at mapapatalon-talon ka. Akala mo, hanggaro ka. Ay, hindi lang makating mahapdi. Na mainit. Kaya takot kayong gumawa ng pagkakasala. Omsim. Yun talaga. Millennial. Omsim. Ganun talaga. Ano yung pinaka importante sa loob ng Magna Carta? Sumunod. Lahat. Eh, pinaka-importante ron, alas lahat naman yun importante. Kaya nga, kasi hindi naman yung gagawing batas kung para sa iisa lang paraan lang. Pangkalahatan yan. Maraming dahilan yan. Yung isang Magna Carta namin, maraming option yun eh. Pinag-aralan na maigi ng mga nanunungkulan yun eh. Diba? Kumbaga, wag sinabi ba na wag kang makiapid ng asawa ng kakausa mo, halimbawa, yun lang yun, hindi. Diba? Kung ano yung Hindi. nakapaloob doon, dapat lahat yun. Basta under nun, sasaklawin nun. Kahit sabihin mo pang hostess yung asawa ng kakosa mo, pero alam mo na asawa yan ng kakosa mo, kinuha mo, binayaran mo, mali ka pa rin dun. Yun. Nasa Magna Carta yun ba? Nasa Magna Carta yun. Ano yung pinakamalungkot na pangyayari sa buhay mo habang nasa loob ka? Tuwing sumasapit ang alas 6 ng gabi hanggang alas 9, lahat kami niya nakahiga sa plaza, nakatingin sa langit, muni-muni, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang kwentuhan dito, kwentuhan doon, buhay sa laya, kung anong gagawin mo, o pagtapos nito ba, magbabago ka na, kanya-kanya kaming, palitan kami ng mga kwento, ganun. Mamahal ko syempre, kahit pa paano. Eh, mga panahon kasi nangungulungan ako, konti lang taong nagmamalasakit sa akin. Kaya parang wala lang din, di ba? Okay. So, ang naging mistulang pamilya mo, yung mga kakosa mo? Ang mistulang naging pamilya ko talaga, mga nakasama ko sa laya. Kaya gano'n na lang ako makisama ko kahit na hindi ko mag-anak. Parang ang feeling ko, pag pinakisamahan mo ako kamag-anak kita. Kasi nga, siyempre, lumaki tayong walang bahay, walang kamag-anak. Ngayon ko lang naramdaman nung nagkapamilya ako. Salamat nga pala kay Bienalin Montenegro. Sumating ka sa buhay ko, I love you, usawa ko. You know. Shout out! Boss, sa dami ng pinagdaanan mo sa laya at sa dami ng pinagdaanan mo sa loob, meron ka pa rin nakikitang mga kabataan dito na malahud lumandatingan. Oo, pero hindi pa upo yung tsinelas. Ayaw kung makaasta ka, alam mo, nakapaa. Okay. Ngayon, kung malalim ka, magigets mo yun. Boss, anong gusto mo ipayo sa mga kabataan na yan? Siyempre, ako, 5 ang anak ko eh, lalaki, puro lalaki pa yan. Sabi nga nila, maganda na ako ng pampiyansa. Awa ng Diyos, nagkakatotoo na ngayon. Hindi, siyempre, di Ano ba? ba nangyari? Nakakulong yung anak ko ngayon, yun, nahuli yan. Ayun, gaganggang din, tropa-tropa, barkada, ganun. Siyempre, pinaanan natin yan. Natural, mararanasan niya yan. Kaso, yung batnubay ko, ayaw niyang tanggapin. Yung ano ko, yung payo ko, ayaw niyang sundin. Itigas ng ulo, pinaiiral. O, yan ang kinantungan. Huwag niyo lang hintayin karanasan niyo ang magturo at magdikta sa inyo. Dumisiplina sa inyo. Iiyak kayo, sabi ko sa inyo. Kaya, masumunod kayo sa mga magulang niyo. Yun ang pinaka-the best doon. Meron kang gustong batiin dyan ng mga naging Nakukulangan pa nga ako eh. Nakukulangan pa ba? Hindi, shoutout din sa mga kakosa ko dyan. Loob, laya. Mga kakosa kong mahal. Nabuhay tayo, mga bahala. Ano yung gusto mong iminsahe sa kanila? Pampalakas loob ba?
Huwag niyo masyadong isipin nyo, huwag niyo masyadong magpakaburyong dyan, lalaya din kayo. Gaya nga lang sabi ng kakosa natin eh, sardinas nga, lumalaya. Yun nga lang, walang ulo. Sawa ko, kapit lang, kaya natin to, love you. Yun! Ayun pinakamabisado. Ano, pangiti si ate. Ayaw pa na, talo na. At yun na nga, natapos na ang aming pag-uusap. Napakalalim at napakabisa ng mga mensaheng ibinigkas niya. Kaya boss, maraming salamat sa gabi Maraming ito. salamat din, idol. Yun. Buti na lang, nakilala kita, hindi sana ako magpapa-interview. Ikaw ang idol ko. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakali magkikita tayo, ang gusto ko sa Laya, wag sa Bilibid. Kaya naman, sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo na walang po may kapal. Peace out!